Yon, magandang araw po muli sa inyong lahat. Nandito na naman po tayo sa isang video tutorial. Ayan, para po sa mga nagtatanong kung paano po ba gumamit ng virtual background sa OBS. Yan, napakagandang tanong ano. Alam naman po natin na ang OBS po ay hindi po kagaya ng StreamYard na merong virtual background. Pero sa StreamYard po, maaari mong palitan ng background mo kahit wala kang green screen o yung physical green background. Okay, diretso na tayo. So, gagamit po tayo ng third-party software na tinatawag na Zoom. Okay? Pero bago tayo pumunta doon, ay kailangan muna nating magkaroon ng green na picture o yung solid green na picture para yun po ang ating gagawin na ating green background. So, pwede po kayong pumunta sa Google at i-search lang po ang green. Okay, green screen, pwede na yan. O yan, ang dami po mapagpipilian. Ayan, pwede po kayo mag-download ng no copyright ha, kasi yung iba po dyan ay may copyright po yan. Pero para mas sigurado, gawa na lang po kayo. Sundan nyo po ang aking gagawin. Ganito po, punta po tayo sa Windows button at i-type ang katagang Paint. Ayan, open po natin ang app. Boom. Ayan na po siya. Wala po tayong gagalawin dito sa baba sa canvas niya. Okay na po yan. Ngayon, isi-select po natin dito yung kulay na green. Ito po. Click nyo yan at punta po kayo sa tools. Click nyo yung tools at piliin ang paint bucket. Ito yung fill. Okay, piliin po yan. And then, i-click po dito sa baba. Since selected na natin ang green, i-click po dito sa canvas. Boom! Ayun. O, diba? Naging green na siya. Okay na po yan. So, export na po natin yan. Save as. Pwede po PNG picture. Pwede po JPEG picture. Sa video ito, isa-save natin siya as JPEG picture. Okay. Pangalanan natin na green. Okay. At i-save natin siya sa pictures. Okay, save. Ayun. Eh di meron na po tayong green na picture na maaari nating gawing background. So, ang susunod po nating gagawin ay pupunta tayo ngayon sa ating browser and then Google at i-search po ang Zoom app. Yan. Zoom app or Zoom meeting. Yan. Ito po yon, Zoom Video Communications. I-click lang po yan. Okay, click natin. Ayan. Zoom Desktop Client. So, i-download po natin ito. Siyempre, naka 64-bit po yan. Ang default niya po is 64-bit. Pero maaari po kayong download ng 32-bit kung ang gamit niyo pong PC ay 32-bit. So, in my case, I will choose 64-bit download. Alright. So, ito na po siya. I-download po natin yan. At isi-save natin siya, siyempre, sa download. Yan. Okay? Save. Okay? Since meron na tayo niya na na-download, ay ika-cancel ko na lang po ito. Okay? And exit. Now, after nating ma-download yung Zoom installer, ay pupunta tayo ngayon doon sa dinownload nyo na Zoom. Alright, in my case, nakasave siya ngayon sa download folder. Hanapin natin yung download folder. Ito yon. Okay, click lang yan. And then, hanapin yung Zoom. Ito yon. I-double click yung downloaded file nyo. At intayin po siyang mag-install. Okay, initializing. Okay, the installation was successful. Panatiliin po nakacheck yan. And click done. Now, i-hide natin itong window na to. Andito na po siya. Siyempre, kailangan po natin mag-sign. Click natin ang sign up. Okay, birth year. Sige, ilagay natin. Lagyan mo na lang yan kahit anong year. Yan, sample.
Continue. Email address, syempre, doon ka na lang sa Google. Para, mas madali, di ba? Yan, pili ka dyan ng account. Piliin natin tong isa kong account. Okay, open Zoom meeting. Ayan. Skip natin to. Let's go. Ayan. Click lang yung let's go and then okay na siya. Now, exit na po tayo sa browser natin. Ayan. Kasi okay na siya eh. Ayan. So, ito po yung yung window na makikita nyo kapag na-download mo na yung Zoom meeting. So, ang una po nating gagawin, pupunta po tayo dito sa new meeting. Ito pong orange na to, i-click lang po natin yan. Yan. Kung makikita nyo, meron po akong physical na green screen na nasa likod ko. Para sa video na ito ay gagawa pa rin ako ng virtual green screen o yung picture lang na green ang aking gagamitin. Sa kasalukuyan, ang aking pong gamit na camera is yung camera ng laptop. Teka, palitan natin. Ayan. Ayan po ang gamit ko ngayon na camera, yung aking external webcam. Now, ang gagawin po natin ay i-click po natin dito sa sa video, dito sa arrow na ito. Yan, i-click po natin ang arrow na ito. Yan, at hanapin lang po ang virtual background dyan. Ito po. Choose virtual background. I-click lang po yan. Ayan, kung makikita nyo, ang dami pwede kayong gumamit nito. Di ba? Stig, no? Ito. Ito. Di ba? Pero hindi po 'yan ang ating gagamitin. Ang ating gagamitin ay mag-a-add tayo ng green na picture, which is yung ginawa po natin kanina sa Paint, okay? I-click lang tong plus sign na to. Add image at pumunta kung saan na nakasave yung ginawa nating green background kanina. Ito po yon, ang pinangalan ko ay green. Okay, i-select po yan and then open. Boom. Diba, naka-green background na tayo. Yan po ay picture, hindi po yan physical green background o yung tinatawag na physical green screen. Yan po ay picture. Okay? So, exit na po tayo dito sa window na to. Ayan, di ba? Naka-green background na tayo. Paliitin nga muna natin to. Napakalapad ng aking pagmumukha dito eh. Yan. So, pupunta tayo ngayon sa OBS. Buksan natin ang ating OBS. Yan, andito na tayo sa OBS. So, i-add na natin yung green background natin. Okay, sundan nyo lang po ang aking gagawin ha. Andito po tayo sa OBS, pupunta po tayo sa plus sign na yon at mag-a-add tayo ng source. Ang i-add po natin ay ang window capture. Ito po, yan nasa baba. Window capture, i-click lang po yan. Boom. Okay, i-rename natin to. Pangalanan natin siyang Zoom. Yan. Ayan na po yung zoom, pero kulay puti po siya. Okay, para makita po ang ating camera ay kailangan po tayong pumunta dito sa capture method. Okay, i-click lang po itong arrow dito sa dulo at i-select ang Windows dito po sa baba. I-select po yan. Boom, ayun na po. Nakikita na po tayo ngayon. I-okay lang po yan. Click OK. And okay na, andito na po tayo. Ngayon, ang susunod nating gagawin, kasi hindi pa siya hindi pa siya transparent eh. Para mas maganda, mag-add tayo ng background ulit. Kung ano yung gusto nating maging background sa ating live stream, okay? Click the plus sign again at pumili. Kung image po ang piliin. Kung video po ay ito pong media source ang piliin, okay? Okay, para sa video ito, click natin ang media source. Add tayo ng video. Click natin yung okay. I-check natin tong loop. Yan, panatiliin pong naka-check yan ha. Para maglo-loop lang yung ating background. Okay, click browse. At hanap po tayo ngayon ng
maaari nating ilagay na background video. So, hanapin ko yung gagawin kong background video. Ito. Okay. Open. At okay. Now, hindi pa po siya nakikita. Kasi nga, hindi pa natin click tong transition. Kapag click po natin ang transition, boom. Ayun na po siya. Ngayon, para po makita yung camera natin na gamit, ay kailangan pagpalitin nyo yung dalawa. I-drag nyo to sa baba at dapat nasa taas yung camera or yung zoom. Yan. O, di ba? Nakikita na tayo. Okay, dito naman tayo sa grid. I-resize lang muna natin ng konti, ha? Yan. Ayan. Now, hindi pa siya transparent. Dapat maging transparent siya eh. Dapat yung video makikita dito sa gilid ko. Ayan. Pero green pa rin nakikita. Paano nga ba gawin yun? So, sundan nyo lang po ang aking gagawin. Siguraduhin po na selected ang zoom dito sa source. Okay? Siguraduhin pong naka-asul yan. And then pupunta po kayo dito sa filters. I-click ang filters. Yan. At hanapin lang po ang plus sign dyan. Sa aking laptop, hindi makita yung plus sign. Kaya paliliitin muna natin to. Yun, nakita na. Andito po siya sa baba. Okay, i-click ang plus sign at mag-add ng chroma key. Pag click nyo po yan at click nyo po ang okay, boom. Okay na po yan. Tingnan nyo po dito sa preview. Oh, di ba? Transparent na siya. Wala na po yung wala na po yung green dito sa gilid ko, di ba? Oh. Okay na siya. Ngayon, kung halimbawa nung pag-click nyo lang okay or apply ay hindi pa siya masyadong smooth, maaari nyo po siyang timplahin dito or i-adjust po yung mga yung parameters niyan. Maaari nyo po siyang i-adjust. Pero bago nyo po siya i-adjust, maaari nyo po siyang picturean. Kasi yan po ang default setting niyan eh. Para madali nyo siyang maibalik sa dati niyang parameter. Okay? I-close natin ang window na to at kung nakikita nyo po, okay na, transparent na po siya, di ba? Yan. Ngayon, pwede nyo po siyang i-adjust dito as long as yun pong camera nyo or yung zoom ang naka-highlight. Pwede nyo po siyang i-adjust, palakihin, pwede nyo po siyang ayan, iganyan, pwede nyo nuulang, yan, nasa sa inyo po yan. Yan, pwedeng doon. Pero para makita po sa live ang finish na setup ay kailangan palaging i-click ang transition. Pag click nyo po ang transition, boom! Andun na po oh. Tingnan nyo. Ngayon, kung nakikita nyo, may delay po or nagpe-fade po kapag click ko yung transition. Yan. Yan na naman po ang ating pag-uusapan ngayon. Yan, may delay po ang ating transition. Kung nakikita nyo, para siyang nagpe-fade, di ba? O, kapag ilipat ko to dito sa kanan or sa kaliwa, ayan, kapag click natin ang transition, para siyang nagpe-fade, di ba? Dito sa preview. So, madali lang po yan. Ganito po ang gawin nyo. Okay, kung nakikita nyo po itong nandito sa may gitna, ayan, sundan nyo lang po ang pointer ng aking mouse. Ayan, makikita natin scene transition. O, di ba? Ang ating scene transition ngayon ay fade. Ayan. Panatiliin nating naka-fade lang yan. Ngayon, dito tayo mag-a-adjust ng time or yung time duration ng fade. Yan, maaari nyo pong i-adjust or kopyahin na lang kung anong nakasulat dyan. Yan. Kasi yan po ang aking setup. Alright, ganun lang po at sana ay nasundan nyo. Right? At kung paano po kayo makita uli sa StreamYard, nagawa na po natin yan dun sa una kong video. Yan, inuulit ko po para makita po ang OBS sa StreamYard, kailangan nyo po ulit i-activate itong start virtual camera. Yan, dito po sa taas ng studio mode. Ayan, i-click lang po yan. Siguraduhin naka-asul po yan bago kayo pumunta ng StreamYard. Okay, yun lang po. Maraming salamat po sa lahat ha. At kung may mga katanungan po kayo, maaari po kayong tanong dyan sa ating chat box sa baba.
Yan, salamat po ng marami. Sana po ay nakatulong ang video na ito. God bless po sa lahat. Bye-bye!